Muling nato ang isang babaeng sangkot umano sa 20 insidente ng pagnanakaw dito sa Cebu. Nabisto siya sa isang supermarket sa Talisay City. Tapos niya umanong nakawin ang 3 malalaking lata ng adult milk, vitamins at shoulder bag kung saan niya inilagay ang mga ninakaw na may kabuuang halagang aabot sa 8,000 pesos. Nakuhanan din siya ng ilang sachet ng pinaghihinalaang shabu. Batay sa investigasyon, dati nahuli ang sospek sa parehong krimen sa mga lungsod ng Cebu, Mandaue at Lapu-Lapu. May mga kaso nang naisampa sa kanya, pero minsan ay nakikipag-ayos siya o binabayaran niya na lang ang mga ninakaw na gamit. Walang pahayag ang sospek. Mga kapuso, ihanda na po ang jacket dahil simula na ng amihan season sa bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan na lalo pang lalamig sa mga susunod na gabi dahil sa northeast monsoon o yung malamig na tuyong hangin na galing Siberia. Mas mararamdaman daw yan ng mga nasa Northern Luzon at unti-unting aabot dito sa Metro Manila sa Disyembre. Asahan din ang paminsan-minsang surge o biglang pag-igting ng amihan lalo na sa Enero o Pebrero ng susunod na taon. Kung ikukumpara sa mga nagdaang taon, ngayong 2024 na itala ang pinaka-delayed na onset o simula ng amihan. Kumpara sa habagat, mahihinang ulan ang dala ng amihan. Higit na apektado niyan ang nasa northeast o nasa silangan ng bansa. Asahan din po ang maalong baybayin lalo na sa Luzon area. Sa ngayon, may nakataas na gale warning sa maliliit na sasakyang pandagat sa mga dagat na sakop ng Batanes at Babuyan Islands. Sa mga susunod na oras, magiging maayos ang panahon sa halos buong bansa, pero posible pa rin po ang mga panandaliang ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, light to moderate rains ang mararanasan sa ilang panig ng bansa. Ngayon pong Miyerkules, nakapagtala ng 16 degrees Celsius sa City of Pines, Baguio City. Dito naman sa Metro Manila, nasa 23.2 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura kanina. Mapapasuot ka na raw ng jacket sa lamig na nararamdaman ngayon sa Antipolo Rizal sa pagsisimula ng amihan season. Balita hatid ni EJ Gomez. Pasado alas 3 ng madaling araw, nadatnan namin naghihintay ng pasahero si Tatay Carlito sa kahabaan ng sumulong highway sa Antipolo City. Ang biyahe niya nagsisimula ro ng alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng madaling araw. Umiiwas daw kasi siya sa init. Ngayong may kalamigan na ang panahon, ang puffer jacket niya ang partner niya sa pamamasada. Ramdam na po kaya nga naglalagay ako ng jacket agad kasi pag madaling araw malamig na. Grabing lamig. Pag may mga pasahero kami, sabi nila, grabe lamig daw rito sa parang Tagaytay daw, sabi nila. Oo. Kaya gustong-gusto nila rito. Ramdam din daw ang mas malamig na simoy ng hangin, sabi ng tinderang si Marites. Lalo't nasa gilid lang ng kalsada ng sumulong highway ang kanyang tindahan ng pasalubong. Malamig na ngayon. Nag-jacket nga ako Minsan may mga group of riders dito, mga nakamotor sila. Ang magkasintahan naman na si Nathaniel at Krishna, dumayo pa sa Antipolo mula Taytay para sa mainit na pares na perfect daw sa cold weather. Nag-road trip kami ngayon lang, and then even though na nagbago nga yung temperature, kahit sa Taytay, ramdam siya na mas malamig na nga yung temperature. So ayun, kaya na rin kami nag-long sleeve kasi malamig na talaga. Opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ang simula ng amihan season. Magdudulot ito ng malamig na panahon sa malaking bahagi ng bansa na lalo pang mararamdaman sa mga susunod na buwan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot na sa mahigit 10 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa magkakasunod na bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, para pa lamang po daw yan sa mga bagyong Christine hanggang Ophel at hindi pa kasama ang epekto ng bagyong Pepito. Humiling na ng dagdag na 1 billion pesos na Quick Response Fund ang DA para tulungan ang mga apektadong magsasaka at mangingisda. Pinag-aaralan din ng DA ang pag-aangkat ng mga isda at gulay dahil apektado rin po ng sunod-sunod na bagyo ang mga supply nito. Mga kapuso, doble ingat po sa sunog. Nasa 100 bahayang apektado sa magkahiwalay na sunog sa Pasig at San Juan. Balita hatid ni Bea Pinlac. Mula sa malayo, tanaw ang sunog na sumiklab sa Karangalan Village sa Barangay Manggahan, Pasig City kahapon. Nagngangalit ang apoy at makapal ang usok.
Base sa inisyal na impormasyon, nagsimula ang sunog bandang alas 6:30 kagabi. Iniakyat ito sa ikatlong alarma na nirespondihan ng 55 fire truck. Tuluyang naapula ang apoy makalipas ang mahigit 2 oras. Nasa 100 bahay ang nasunog at tinatayang 2 milyong piso ang halaga ng pinsala ayon sa mga bumbero. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Kita naman ang pinsalang iniwan sa mga bahay ng sunog na sumiklab sa Barangay Kabayanan sa San Juan City. Nagsimula ito mag-aalas 5 ng hapon at idineklarang fire out pagkatapos ng 1 oras. Walang naitalang nasawi o sugatan sa insidente. Inaalam pa kung paano nagsimula ang apoy. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Itinireport kahapon ng Bureau of Immigration ng 3 Japanese dahil umano sa paglabag sa kondisyon ng kanilang pananatili sa bansa. Meron din silang outstanding arrest warrant sa Japan dahil sa mga kinakasangkutang krimen doon. Hinuli sila katuwang ang Japanese Embassy at na-turn over na sa kustodiya ng Japanese Police pabalik sa Tokyo. Iniligay na rin sa blacklist ng BI ang mga banyaga. Arestado sa buy-bust operation ang 8 suspect na sangkot sa pagbebenta ng iligal na droga sa Wao Lano del Sur. Naaresto ang mga suspect sa kanilang drug den sa barangay Panang. Nakumpiska sa kanila ang 15 sachet ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Nakuha rin mula sa kanilang dried marijuana leaves at mga drug paraphernalia. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Wala silang pahayag.